Kasama po natin ang head ng Naga City DRRMO. Magandang umaga po, Sir Ernesto El Camel. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga po, Sir Ted. At magandang umaga po sa mga nakikinig po sa atin sa buong Pilipinas at sa nasa ibang bansa po. Opo, salamat na marami. Alam ko pong kayo pinapakaabala. Sir Ernesto, ngayon po, kumusta ang baha dyan? Humupa na ba o may mga lugar pang mataas ang tubig? Meron pa pong portion po ng 5 barangay na meron pa rin pong tubig. Pero ano na po siya, manageable na po at hindi na siya lampas pa. Nakakalusot na rin po yung mga emergency vehicles. Okay. Sir, sa ngayon po, practically may bilang baho kayo ng mga barangay na may tubig pa rin at gaano kataas ang tubig? Opo, yung pong ito po yung mga barangay na malapit po sa ilog. Ito po ay Mabolo, Triangulo, Sabang, at Abella. Pero mga portions lang po, ito lang po yung mga zona na malapit po sa ilog. Ang Mabolo po, kasi siya po yung pinaka-proximity ng Bicol River, meron po isang zone 3, yung pong ang tawag nila ay Pagdahikunturo, na malalim pa rin po ang tubig. Meron yung pinakamalalim po ay lampas tao pa rin. Pero po all the rest, mga 3 to 4 feet na lang. Yung pong dating binaha po yung CBD namin, yung kasentruhan po, ngayon po ay nagki-clearing operation na po para maalis yung mga dumi. Lalo na po yung market para maging operational na po. Opo, yan pong Bicol River nga po ay connecting sa Naga River, di po ba? Opo, yung yung Naga River po, ang outfall niya po is Bicol River. Since po palaging puno po yung Bicol River, ang tubig po ay pumapasok sa Naga River po. Opo, yung nga po. No? So itong Bicol River nga supposed to be po connecting ito sa Naga River, pero yung outflow ng Naga River sa Bicol River, and then eventually nga po dapat ito po ang kanyang exit dito o outflow ay sa Ragay Gulf, di po ba? San Miguel Bay po. San Miguel Bay po muna sa lalabas. Sa kabila. Sa kabila ang Opo. kanyang outflow, hindi sa Ragay Gulf, sa San Miguel Bay ang kanyang outflow. Opo. Opo. Opo, sige po. Opo. Sir, kasi di ho ba nangyari po ito ay October 22 pa practically, no? Itong baha na ito. Pero ngayon po kasi ay 6 na araw na. Ano kaya ang dahilan po kung bakit naging stagnant po ang tubig at hindi dumadaloy despite the fact na may mga binabanggit po na mga flood control projects dyan sa area po ng Camarines Norte all the way to Albay? Opo. Meron po mga flood control projects po pero marami naman po na hindi pa tapos. Ang po ngayon, yung San Miguel Bay po kasi, yung Camarines Norte, dumadaloy din po dyan. Kaya puno din po yung San Miguel Bay. Ang nangyayari po ay pumapasok po siya sa Bicol River. Opo. Sige po. So, sa ngayon po naman, maaraw na po dyan, sir. Opo, sir. Opo, meron na pa. Mainit na po. Kaya nga po, yung mga binahang bahay dati, naglalaban na sila ng mga damit nila. Na po ngayon, nag-shift na po from rescue operation to clearing na po. Para mapadali po yung rehabilitation. Lalo na po sa Central Business District kung saan po nandun yung pinakamaraming bangko. Opo. Wala pa rin pong kuryente? Meron na po 80% na po na-restore. Yung hindi pa po dinadaluyan ng kuryente, yun po yung may mga tubig pa po. Okay. And then, sir, kumusta po ang tubig sa gripo? Na-restore na rin po, although hindi pa siya 100% kasi nga po may mga pumping station na binabaha pa po. Okay. So sa ngayon po, sir, ang sitwasyon dyan po sa Naga, sa usapin po ng supply ng tubig at kuryente, so far po 80% na. Opo. Manageable na po yun. Okay. At sa panahong ito, sir, meron pa ho ba kayo, gaano karami ang inyong kinakanlong po ng mga residente? Ganun pa rin po, hindi pa naman po, yung may dalawa po kaming, may dalawa pa kaming evacuation center na
hindi pa namin pinapaalis yung mga tao. At kasi nga po, ano pa sila, hindi pa suitable na bumalik. Sa ngayon po, meron pa kaming 11,203 na nasa evacuation centers po. Opo. At dito po sa inyo pong mga evacuation center na ito, mga eskwelahan po ito? Hindi po, evacuation center po talaga. Okay. Yung isa po ay DPWH constructed, yung isa naman po ay donated po ng PAGCOR. Okay. Kumusta po ang mga eskwelahan dyan sa inyong lugar, sir? Gaano po karaming apektado? Kung saan po naman baka maapektuhan din po yung pasok ng mga bata? Sa ngayon po, nag-declare po yung DepEd saka yung city government po na magre-resume po yung classes sa November 4. Yung dalawang malaking universidad po sa amin ay nag-declare po ng academic break kasi kahit po sila ay binaha din at yung iba naman po mga mag-aaral ay galing po sa labas ng Naga na mas nasalanta din po. Oo, hindi makakapasok kasi kanya-kanya po silang problema sa kanila pong mga sariling tahanan. Sa ngayon po, sir, diyan po sa inyong lungsod, ilan po ang kumpirmadong casualty, sir? Sa kayo po yung na-verify po ng PNP, yung Management of the Dead and Missing Person, meron pong 13 at meron pong 3 na death under inquiry. Ito po yung missing pa po. Opo. And then, yung total number of families pong affected talaga? Nasa 35,000 families po yung affected totally po. Hindi naman po lahat kasi nasa evacuation center, yung iba nasa mga bahay lang. Pero binaha din po sila. So practically po, the entire Naga ang binaha, di ba? Opo, sir. Ano po siya, halos po 30% ng land area. Kaya lang po yung mas massive yung flooding niya po ay nasa urban area kung saan po mas marami yung population. Okay, opo. Pero ngayon po maaari na pong makadaan ang mga sasakyan all the way from Camarines Norte patawid po hanggang sa Albay? Opo, meron na pong mga alternate routes na i-clear po ng DPWH. Dito po sa amin sa Naga, yung lahat ng roads po, sa major road thoroughfares po, ay na-clear na po ng engineering sa Solid Waste Management Office. At sa ngayon po, patuloy nga po na nililinis na po yung kasentrohan para naman po makapag-operate na po yung mga bangko. Okay. At so far, sir, kumusta po ang dating ng tulong, particularly po yung nanggagaling sa National DSWD? Tuloy-tuloy naman po. Bago po umalis si President Vivian po, nag-commit siya na yung Region 6 saka Region 8 magsusupplement ng supply para sa Bicol Region. Ang lang po, yung problema lang, yung replenishment ng mga stocks ng grocery stores, yung mga malls, kasi natrap pa rin po sa kalsadaan sa Daang Maharlika. Oo. Pero is it safe to say now na ang taga-Naga ngayon, lahat po ng biktima ng kalamidad hindi nagugutom? Yun po ang namin, yun po ang challenge sa amin na lahat po sila mabigyan. So far po ang naibigay naman po ng DSWD halos ma-manage naman po to until 2 weeks. Padating na rin po yung additional kasi kahapon po may dumating na din po nang galing sa DSWD. Okay, sige po. Ito ho ay mga food packs. Anong laman nito, sir? Ito? Ito po yung tawag na po ay family packs. Nasa box po ito. Mayroon po 5 kilos na rice. Meron siyang kape at mga dilata po. Then may na-supplement na rin po ng mga tubig na 6 liters. Kasi po importante yung tubig sa pagsasaing na lang at inumin po ng mga Kumusta po ang sitwasyon ng kalusugan dito po sa mga apektado, lalo na yung mga bata? Yung yung DOH na supplement na rin po sa aming City Health Office ng mga emergency medicines tulad po ng doxycycline. At yung hospital po na sarili po ng local government, yung Naga City General Hospital, at saka po yung lahat ng doktor ng City Health ay nakabantay naman po sa mga evacuation centers at handa naman po na tingnan yung mga may sakit at yung mga nangangailangan po ng
medical attention. Lahat po ng ambulance namin, pag may kailangan na kunin po sa bahay at dadalhin po sa ospital. Oo. Sir Ernesto, kanina nasabi niyo po kay Sir Ted na merong isang sitio dyan na hanggang lagpas tao pa rin po yung tubig. Anong sitio po yun? Opo. Ano po yun ang barangay niya po ay Mabulo. Tawag po sa nila ay Pagdaikon Puro. Boundary po ito ng Milaor at ng Naga. Nandun po kasi yung bukana mismo ng Bicol River. Kaya po pag nag-high tide, pumapasok sa kanila yung tubig kahit wala na pong ulan. Unang beses po ba ito na ilang araw na nawalang ulan pero hanggang ngayon na hindi nagsasubside yung tubig dun sa area na yan? Yes ma'am, opo, first time po ito. Nagpadala po sa amin yung hazard map yung NGB na tinitingnan nila kung gaano yung extent ng flooding na pinaliwanag naman nila na hindi siya normal na flooding. At ito ay first time na nangyari po dito sa amin po. Doon sa area na yan, dyan sa sitio Barangay Mabolo na nabanggit nyo po, ilang residente po ang nandoon sa ngayon? Ano po siya? Yung binabaha po ay halos po siya. Kasi ang population naman po ng Mabolo ay 6,700. Maliit lang po ito. Pero nasa more than 1,000 pa rin po na ang population na affected po sa ngayon na nasa tubig pa po. Okay. Sige po. So salamat po ng marami, Sir Ernesto, sa inyo pong update po sa amin. Mas naunawaan po namin ngayon ang inyong sitwasyon dyan sa Naga, and praise God na umaaraw na ngayon at ngayon po nandun na kayo sa clearing stage ng inyong pong operasyon dyan sa Naga. Salamat po, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Manong Ted. Maraming salamat po, ma'am. At nagpapasalamat kami dahil po yung mga kababayan po namin na dyan sa Metro Manila ay naunawaan po nila at hindi po sila natatakot na walang balita po. Opo. Sige po. Salamat po na marami ulit. Si Ginoong Ernesto L. Camel, ang pinuno po ng Naga City Disaster Risk Reduction and Management Office.